Tapos na ang isang gabi namin dito sa hotel, kaya uwi na kami. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. 8:30 ng umaga ay ginising na kami ni Hapon dahil kakain kami ng breakfast. Kagising ko ay ginising ko na rin si Kenshin. Kahit inaantok pa kami ay kailangan namin gumising para kumain dun sa baba. Hanggang alas 9 lang kasi yung food service nila. Bihis na nga si Hapon, kami naman ni Kenshin ay nakaupo pa. Dito nga pala kami natulog ng isang gabi pagkatapos namin magdagat. Located tong hotel na to dito sa Toyama-ken. Kailang tumari na rin kami dito sa tuwing pupunta kami sa dagat. Itong bed, sakto lang naman sa aming tatlo kaso nga lang mga ante si Kenshin napakalikot matulog. Pagkatapos namin mag-asikaso ay bababa na kami para kumain. Si Hapon naman nauna nang bumaba dahil gutom na ata siya. Si Kenshin ayaw maglakad kaya nagpabuhat na naman. Baba nyo ng elevator ay bubungad na kagad sa inyo yung food area nila. Kita nga namin si Daddy na kumukuha na ng pagkain niya. Makalipas lang ng ilang minuto si Kenshin naman gusto daw niyang uminom. Kaya babalik sila ng tatay niya sa taas para kunin yung juice niya. Ito nga pala yung kinuha kong pagkain namin ni Kenshin. Kaso nga lang yung anak ko ayaw kumain mga ante. Biga siya doon sa sopa kasi inaantok pa daw siya. Pagkatapos namin kumain ng breakfast ay babalik na kami dun sa room namin. Ang oras ng checkout namin dito mga ante ay 10 AM. Simple lang tong room namin pero malinis at isa pa masarap yung tulog namin. Napakahimbing kasi ng tulog namin kagabi siguro dahil sa pagod. 40 minutes na lang ay kailangan na namin mag-checkout. Kaya sabi ng asawa ko ay mag-asikaso na daw ako. Si Hapon naman ay maliligo na daw siya. Ako naman ay naligo na ako kagabi kaya maghihilamos na lang. Sa bahay na lang ako maliligo pagka uwi namin. And fast forward na nga po mga bi, 10 AM ay nag-checkout na kami sa hotel. Lalakad lang kami ng ilang minuto papunta dun sa parking area. Sobrang saya tong araw na to dahil kasama ko yung mag-ama ko. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal sa amin ni Hapon dahil tuwing day off niya ay binibigyan niya kami ng oras ng anak niya. Biyahe ulit kami ng mga 3 oras pauwi sa Nagano. Bago kami umuwi ay dadaan muna daw kami dito sa outlet. Excited ako mga auntie, baka ililibre tayo ni Hapon. Bukod sa akin, syempre, mas excited din si Kenshin na pumunta sa outlet. Pasok namin dito sa loob ay kumain muna ng ice cream si Kenshin. Bumili nga rin pala si Hapon ng damit namin. Ito nga palang si Daddy ay mahilig siya sa Hawaiian style. Binilhan nga rin pala niya ako ng lotion. Pagkatapos namin bumili sa local motion ay bumili naman si Hapon ng Adidas niya. Papasana all na lang talaga ako dito sa asawa ko mga ante. Habang papalapit sa akin si Hapon, ay binibiro-biro ko nga siya mga ante. Ina, magkano yung binili niya mga bi? Grabe, ang yaman ni Hapon, Ichima. Tatsu, dalawang sapatos nga yung binili ni Hapon. Bago siya bumili ng Adidas mga ante, nagpaalam muna siya sa akin. Sabi ko sa kanya bahala siya kasi pera naman niya yung gagastusin niya. Habang pababa kami ng escalator, ay may tinuturo si Hapon. Ay mga ante, bibilhan daw niya ako ng Michael Kors. Tawa ko ng tawa dito habang naglalakad kami. Kasi alam ko lang naman na binibiro ako ng asawa ko na bibilhan niya ako ng bag. Alam kasi ni Hapon yung style ko, hindi ako mahilig sa mamahalin. Kahit gusto ko siya, nahihinayangan ako dun sa pera na ibabayad. Nang tanong sa akin si Hapon kung gusto ko, sabi ko nga sa kanya wag na kasi mahal. Kahit biro lang ni Hapon na bibilhan niya ako, nahihinayangan pa rin ako sa pera. Tapos namin tumingin ng bag, ay bumili naman sila ng Godiva. Merienda muna kami dito bago kami umuwi. Kung ibang gusto mga auntie, masaya na ako na pinasyal kami ng asawa ko. Mga branded na yan, okay lang yan mga auntie kasi hindi naman mawawala yan. Actually po, meron akong bag na MK kaso nga lang hindi ko ginagamit. Pinili ko yun, regalo ko sa sarili ko nung may part-time job pa ako. Pasensya na kayo mga bi, ang dami kong daldal. Pagkatapos namin doon sa outlet, ay dumaan muna kami dito sa Kito-Kito. Kain muna kami ng sushi bago kami magbiyahe pa uwi. Sa tuwing pupunta kami dito sa Toyama, lagi kaming dumadaan dito, kumakain kami ng sushi. Gustong-gustong kumakain dito ni Hapon kasi fresh yung mga isda nila dito. Tuwang-tuwa nga rin ako dito kasi napaka-cute ng ginagawa niyang sushi. May kinuha kasi si Kenshin, tapos sabi nung nagsiserve, ay gawa na lang daw niya ng maliliit. And dyan, ito yung mga ante, oh grabe, di ba ang cute? Cute lang ng size niya mga ante, mini sushi. Yung una ayaw kainin ni Kenshin kasi kawawa daw. Nani? Kawaii sa te. Naawa nga siya pero kinain naman niya bandang huli. Dati, first time namin kumain dito ng asawa ko, buntis ako nun kay Kenshin. Pero ngayon, 3 na kami. O, diba? Ang bilis lang ng panahon. And fast forward na nga po mga auntie, pagkatapos namin kumain ng sushi, ay nagbiyahe na rin kami pa uwi. Pag pauwi naman, ay dito kami dumadaan sa Niigata. Ang mga oras na to, habang nasa biyahe kami, ay umaambon na. Kenshin naman, ayaw niyang bitawan yung kamay ko mga auntie. Gusto niya kasing hinahawakan yung kamay ko habang nasa biyahe kami. Pagkatapos kong bigyan ng pagkain si Kenshin, ay nakita ko siya mga auntie. Naku po, nangungulangot.
Alala ko ganito ata ako dati nung bata ako. Nakita to ng tatay niya panigurado, magagalit na naman yun. And finally guys, pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating na kami dito sa bahay. Kenshin naman, agad-agad naman niyang hinugasan yung mga laruan niya. Mahal at talagang alaga niya itong mga laruan niya. Saan katabi pa niya mga yan na natutulog. Napagod sa pagdadrive si Hapon, kaya nagpahinga muna siya. Labas ko na rin tong bagong uniform ni Hapon dahil may pasok siya kinabukasan. Natira pala kaming pakwan sa rep, kaya hiniwa ko muna to at ibibigay ko sa mag-ama ko. 8:30 nga pala nung nakarating na kami dito sa bahay. Hugas na nga rin pala ako dito ng mga kaldero namin dahil hindi ako nakapaghugas nung umalis kami. Araw-araw sobrang busy, sobrang dami nating ginagawa sa bahay. Pagkatapos ko maghugas ng kaldero, ay nilinis ko naman tong kalan namin. Nilinis ko at tinanggal ko yung mga dumi. Habang naglilinis ako, ay nilapitan naman ako ni Kenshin. Ubus nga niya yung pakwan na binigay ko kanina. Tusan nga niya ako dito na itapon ko daw tong pinagkainan niya. Tutuloy ko na sana tong ginagawa ko kaso nga lang mga ante wala na akong panghugas. Babad ko muna tong mga to at bukas ko na lang itutuloy. Katapos ko maglinis sa kusina ay naligo naman na ako. Katapos ko namang maligo ay naglinis lang ako ng konti dito sa sala namin. Sa mga oras na to ay tulog na si Hapon at si Kenshin. Nabukasan kasi ay may pasok si Hapon sa trabaho. Blower na nga rin pala ako ng buhok para makatulog na rin ako. Bing na himbing nga yung tulog ng dalawang mag-ama ko. Ano ba namang hindi mapapagod sa layo ng binyahe? Yun lang mga bi at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po at sinamahan nyo kami ngayong araw. Yun lang po. Thank you for watching. Sayonara and bye!